Haharap mamaya si dismissed Tarlac Mayor Alice Guo sa pagdinig ng House Quad Committee tungkol sa mga illegal na pogo. Bago yan, lumabas sa pagsusuri ng NBI na hindi tugma ang mga pirma ni Guo sa kanyang counter affidavit sa mga pirma niya sa Senate attendance at iba pang dokumento. May unang balita si Dano Tingkungko. Sa pagdinig ng Senado, naungkat kung si Alice Guo nga ba ang nakapirma sa counter affidavit na pinanotaryo sa Bulacan noong August 14. Kinu-question ngayon ng kontra sa Laysay dahil wala sa Pilipinas si Guo nung petsang yan, kaya imposible umanong nakaharap siya sa notaryo para rito. Pero sabi ni Guo, napirmahan na niya ang counter affidavit noong unang linggo ng Hulyo bago siya umalis ng bansa. Yung last page po ng document po, na-sign ko po. Na-sign mo saan? Na-sign ko po bago po ako umalis. Sino nag-prepare nitong page na ito para permahan mo? Sen, may kaso na pong sinampa po sa akin na invoke my right po. Pero lumalabas sa pagsusuri ng NBI nung ikumpara ang pirma ni Guo sa counter affidavit at ang kanyang pirma sa Senate attendance noong September 9, gayon din sa kanyang SALN at executive orders nung nakaupo pa siya bilang mayor, hindi umano tugma ang mga pirma. Kaya ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nagsisinungaling daw si Guo. Sabi naman ni Senadora Risa Ontiveros na chairperson ng komiteng nag-iimbestiga sa mga pogo, managot dapat hindi lang ang kliyente kundi pati ang abogado. At dapat na rin daw itong imbestigahan ng Integrated Bar of the Philippines. Sinisika pa namin makuha ang panig ng abogado ni Guo tungkol sa resulta ng pagsusuri ng NBI. Pero kaugnay sa pagpapanotaryo umano ng counter affidavit ni Guo, kahit hindi personal na pinanumpaan, minaliit na mga abogado ni Guo ang babala ng Justice Department na posibleng pati sila ay balikan. Kung papailan mo ng kaso, lalo na kung isang abogado na ginagawa yung trabaho niya, wala kang mga ebidensya, speculations lang. Mahirapan yun kasi meron din tayong pwede rin kami mag-file ng kaso sa ombudsman. Nadagdag na ang qualified human trafficking sa mga kasong kinakaharap ni Guo sa korte. Non-bailable ang kaso na inihain sa Pasig RTC ayon sa DOJ. Umaasa ang DOJ na maglalabas ng warrant of arrest ang korte lalo't nag-anunsyo na ang Senado ng posibleng huling pagdinig sa mga isyong may kinalaman sa pogo. There is a possibility that she will already be released from the Senate's custody. The DOJ has no jurisdiction over the courts to determine yung timing po ng pag-release or pag-issue ng warrant of arrest. Of course, it would be in our favor na hindi siya makawala. Balak ng kampo ni Guo magpiyansa oras na maalis ang contempt order ng Senado. Sinong gustong taong makulong sa Pasay City Jail? Wala ka namang conviction. Samantala dito sa facility ng police, yung safety niya is of private consideration. Siniguro naman ni David na pagdating sa korte magsasalita si Guo. Sa court kasi, hindi pwede sabihin ng prosecution na nagsisinungaling ka, hindi totoo yan. Hindi niya sasabihin na hindi ako naniniwala sa'yo, sinungaling ka. Hindi pwede yun. Sa gitna nito, sinabi ng PNP na sineseryoso nila ang lumabas sa Senate hearing na may dating PNP chief o mano na nasa buwan ng payroll ni Guo at tinulungan si Guo na makatakas. Well, no less than the chief PNP talked to me about that. Ang sinabi niya at gusto niyang iparating sa ating mga kasamahan sa media na there is no sacred cow dito sa gagawing investigation, even if it means holding liable ang isang former chief PNP. Kasunod ng pagkatakas ni Guo, may mga pangalan pang iniimbestigahan ng PNP pero wala raw dating PNP chief. We will see kung hanggang saan yung makukuha naming mga ebidensya o makakalkal naming mga impormasyon laban dito sa sinasabing former chief PNP na ito. Sabi naman ni dating PNP chief at ngayon Senador Bato de la Rosa, nababahala sa impormasyong ito ang iba pa mga dating hepe ng PNP. 24 na ex-PNP chief ang nabubuhay pa sa ngayon. So dapat, bago nila nilabas yun, kinonfirm muna, binalidate ng husto, at once validated, dapat alamin kung sino talaga yun at isabi yung pangalan. Hindi yung sabihin lang na parang na former chief PNP, para bang nagkakaroon tuloy ng pagdududa yung tao na ano ba ito? Is this part of a grand political plan? Para tuloy kasama sa maritis lang yan. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Mga kapuso,
kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.